Ang Gintong Barko at Mga Aswang, Part 2. Sa ikalawang gabi ng pananatili nila Lolo sa kubo ni Lolo Tib ay doon na sila nakaramdam ng takot na kailanman ay di pa nila naranasan. Hapon noong pangalawang araw nila kamasa ang matanda habang nangunguha ng mga gulay si Lolo Tib at nakababatang kapatid nila Lolo. Para may ipang-ulam kinagabihan ay bigla na lang etong may natanong mula sa malayo na isang lalaki. Kaya walang sabi-sabi ay inutusan niya si Lolo Bong na sunduin na ang dalawang kapatid na si Lolo Jun at Binkoy na puno ng pangamba hindi tunay na mga pangalan na sa mga oras na yun ay nasa palayan, kaya dali parirami naman etong umalis ng walang anumang pagdadalawang isip at pagtatanong. Magtatakip siling na din noon nang sila ay makarating ng kubo kaya agad naman silang pinagtimpla ng kape ng matanda. At habang nagkakape daw sila ay napatanong ang isang kong lolo kung bakit gano'n na lang kung pauwiin sila ng matanda dati-rati naman daw ay. Gabi na sila umuwi kasama ang kanilang tatay. Kaya nagkwento si Lolo Tib sa kanila ng kanyang mga karanasan sa lugar na iyon lalo na sa mga aswang at sa mga taong minsan niya lang masilayan. Kung saan daw ay halos mabaliw na siya sa kanyang mga naririnig at napapaluha sa takot sa kanyang mga nasasaksihan. Minsan na daw din niyang nakasagupa ng harap-harapan ang mga eto ngunit kahit papaano daw ay di siya malapitan dahil saad pa ng matanda kahit papaano ay may mga alam eto na pang-antra. Kaya ganun na lang daw ang pag-aalala ng matanda sa tatlo dahil namarkahan na sila ng mga eto gawa ng mga nangyari ng isang gabe nung lumitaw ang gintong barko. Natigil lang ang pagkukwento ng matanda nang may natano silang papalapit na apat na tao papunta sa kanila at nang makalapit na ang mga eto ay nagwika naman ang isa at nagwika na bibili daw sila ng mga pananim ni Lolo Tib tulad ng mga mais, kamote, saging at iba pa mga gulay. At agad naman etong pinagbintahan ni Lolo Tib at habang nagkwekwenta na sila sa mga pinamili ay nakita nilang nakatitig daw ang tatlo sa kanila lolo na may halong pagnanais na parang gusto silang sakmalin at lapain pero di na lang nila eto pinansin. Sapagkat di naman nila nais ng gulo. Ang isa naman ay nagtanong sa matanda kung sino daw ang mga eto kaya sumagot naman si Lolo Tib. Mga apo ko yan dinalaw lang ako at isa pa kilala ko kayo at kung ano man ang nais nyo wag niyo nang balakin dahil pamilya ko mga yan at isa pa ay wala naman akong ginagawa sa inyo saad at pagpapakila. Daw ni Lolo Tib, at habang papaalis na ang apat ay nakangisi ang mga eto habang papatalikod na agad naman sinundan ng tingin nila Lolo na may halong panghahamon. Nang makalayo na ang apat sa oras na din yun ay galit na galit ang matanda na halos wala ng tigil sa pagmumura at nagwiwika ng mga salitang di kanas nais, sa tagal ko dito ay ngayon pa nila ako subukan mga demonyo. Agad naman nagsalita si Lolo Jun nang alam ho namin at naiintindihan namin ang nangyayari at kung kami nga ang pakay nila ay nakahanda kami sa mga mangyayari kahit kami ay puno ng pangamba at takot sa aming mga sarili. Kung tingkaalam lang pala si Lolo Tib ay matandang ulila na, sila naman ni Lolo Jun, Lolo Bong at Lolo Bingkoy ay nasa edad 27, 23, 18. Gabi na ng panandali ang lumabas ang matanda at naglakad-lakad paikot sa kubo habang may itinatapo na kung anong bagay papaikot habang may binubulong eto sa hangin. Nang makapasok na eto ay agad naman etong nagbabala na kahit daw anong mangyari ay wag lalabas at wag maniniwala sa kung ano man ang maririnig sa labas kahit boses pa eto ng kanilang mga kakilala o gulang dahil isa lamang etong panlilin lang. Sinabi pa ng matanda na sila talaga ang pakay dahil markado na sila ng mga lalaking yun. Saad pa ni Lolo Tib ay magiging alay sila dahil sa gabi ding iyon ay muling dadaan ang barko. At para malupag ang mga nagbabantay na mga engkanto ay kailangan daw ng mga ito ng alay para sa tuluyan ng makalupag ang mga kaaway at makasakay sa misteryosong gintong barko. Dahil kahit anong pilit ng mga aswang ay wala silang laban sa kung anumang klaseng mga engkanto ang nakasakay dito. Sabi pa ng matanda sa kanila ay pinamumunuan daw eto ng isang makapangyarihang nilalang na kung tawagin dito sa amin sa Negros ay Teho na kalahating tao at kalahating kabayo.
Sila naman daw ni Lolo ay halos pagpawisan sa kanilang mga narinig. Maya-maya pa ay nakaramdam na ng kakaibang takot at halong pagsisisi ang tatlo pero wala naman daw silang magawa dahil naroon na. Alas 8 na at sobrang tahimik na ng cave na halos mga huni ng mga ibon. Insekto at nagraragasang tubig baha sa ilog ang tanging naririnig nila habang nagbabantay sa kung anuman ang mangyayari. Sa pagdating ng alas 9 ng gabe nang nakakaramdam na sila ng kakaiba at mga huni ng tiktik, wakwak at kuto-kuto, na halos nagpabigat lalo sa kanilang loob. Kung ting kaalaman lang dito sa Negros ang wakwak ay isang malaking ibon na kayang pamasa ng tao at kayang tumawid sa 7 dagat at ang kuto-kuto naman dito ay tunog ng inahing manok na kayakanghing. Ipagalawin ng minuto. Kaya sila Lolo naman ay matindi na rin ang paghahanda dahil ramdam na nila na napapalibutan na sila ng mga aswang. At kahit takot na sila ay pilit naman pinagagaan ni Lolo Tib ang kanila mga sarili na sinasabi na hindi makakapasok ang eto sa bahay. Minuto ang lumipas at bigla na lang daw lumakas ang hangin at tila pilit ginigiba ang kubo at may iilan na rin silang naririnig sa labas na mga nagsisitawanan habang sila naman sa loob ay pilit pinigilan ang mga ding parirami at nagtatali sa bubong para hindi matangay ang mga eto.